Yun, what's up na naman mga kamaster. Ito yung ginagawa natin na Subaru Impreza. Napapalitan natin ng makina dahil naghalo ang tubig at langis. So, yung natatakbo nito is around 200,000 plus kilometer, no? So, mahaba-haba na rin. So, solid na rin yung serbisyo niya mga kamaster. So, ito yung trabaho natin, no? Toyota Impreza at may leak na rin yung sa may baba niya na sa may cooling system, sa may pipe, no? So papalitan natin ng makina to mga kamaster. So at yan na nga mga kamaster, yung reservoir niya mga kamaster is mayroon diyang milky mga kamaster. So humalo na yung langis sa tubig niya, no? So ayun natin, umpisa natin na babaklasin mga kamaster. Medyo mahirap to mga kamaster kasi Subaru, no? So medyo masikip siya mga kamaster. So yan, nababa na natin yung radiator fan. Yan mga kamaster, no? So naka-clip type siya kasi mga kamaster. So medyo mahirap-hirap siya mga kamaster, no? At medyo bilisan natin mga kamaster. Yan naman yung radiator assembly mga kamaster, no? So ilabas na rin natin. So kailangan natin ilabas yan mga kamaster kasi yan, no? Kailangan natin ng extra space mga kamaster kasi ang gagawin natin dyan is ibababa lang natin yung makina mga kamaster. Yung transmission is iiwan na natin, no? So yan, at gagamitan natin ng overhead crane, no? So yan yung gamit natin na pang kuha ng makina mga kamaster, no? So set up na natin yan mga kamaster. So every time na nagbababa ako ng makina mga kamaster is palaging kailangan ko yan, no? So depende yung mga ibang sasakyan like Suzuki, yung mga K-truck, yung mga maliit na truck, sa baba naman yung pinapadaan. So hindi ko ginagamitan ng ganyan. Depende sa makina kasi dito mga kamaster, multi-brand yung ginagawa namin. So parang diskarte mo na kung paano mo ibaba yung makina dahil sa tingin mo pa lang, iikutan mo yung makina, titignan mo yung beam niya kung saan ka ba, kung kaya mo bang ibaba sa baba or huhugutin sa taas, ganun. Kung saan ka medyo maluwag, malwan, doon ka bababa ng makina. So yan mga kamaster, at na natin yan, siniset up na natin yung pagkakabitan natin ng ng chain mga kamaster, no? So isa lang yung hanger dyan na sa may engine niya. So sa may bandang alternator, tinanggal ko yung alternator, tapos nagkabit ako ng extra hinges para doon ko ikabit yung yung chain, no? So yan, at sinusungkit ko dyan mga kamaster. Titignan ko kung kaya siyang maitulak, no? Pero medyo matigas siya mga kamaster. Lumalaban kasi doon sa may side na sa may side na transmission, mayroon dalawang mahabang tornilyo, no? So yan, nahugot na natin mga kamaster. So yan pala yung kasama nating isang hapon, no? So siya na yung susunod na magbababa ng makina pag wala na ako dyan. Bata pa yan mga kamaster, siguro mga 22 pa lang, no? Yan, no, yung dalawang naka-oscillate, no? Yun yung medyo mahirap mga kamaster. Kung papansinin nyo, may dalawang naka-oscillate, no? So at ikabit na natin kaagad yung mga kamaster, yung
bago. Ito na yung bago mga kamaster, no? Yan yung bagong second hand na engine. So yan is kinuha na lang yan sa bagong bagong kinuha na lang yan sa sa isang sasakyan na medyo bago pa, pero siguro na aksidente yung sasakyan na yun at total wreck. At okay pa yung makina, so yun ganyan. Na yan, hindi yan totally brand new yan. Ano lang yan, second hand lang yan mga kamaster, no? So kinakabahan ako pag mga ganyan yung mahirap tapos second hand din yung ikakabit, no? Kasi baka mamaya may sira din yung makina. Nako po, panibagong na naman yan, panibagong baklas. Kasi nangyari na sa akin yun nung nagbaba ako ng Sienta na na hybrid, no? Malagutok yung problema tapos nung kinabit ko yung binili nila, kinabit ko, agay parehas. Baba ulit ako. Kaya yun, no? So yan, tunti na natin nakakabit mga kamaster, no? So ako yung pumunta sa baba kasi hindi masit nung bata yung kasi yung may mounting dyan, tapos yung dalawang mabang tornilyo sa sa transmission, no? So kailangan itapat yun para swabe yung salpak, no, bago natin higpitan yung transmission, no. Kumbaga yung layo na nila siguro mga 3 mm or 2 mm yung pwede nang lagyan ng tornilyo, at yung tornilyo na lang yung magpapakapit sa kanya, magpapalapit dun sa transmission na sa kanya. So okay na yun, no. So yan, at naisisit na natin siya mga kamaster. So dito kasi sa amin is iba-iba yung mga ginagawa, no. So multi-brand, no. So Subaru, Nissan, yan, nagbaba na ako. Ang mga binaba ko na ng makina dyan is Subaru, Nissan, Daihatsu, Toyota, iba-iba, Mitsubishi, yan. At nakabit na natin yung bago mga kamaster, no. So ibabalik na lang natin yung mga tinanggal natin lahat dyan, no. So bago siyempre kakabit, huwag natin kalimutan yung bolt ng mga torque converter. Yan ang pinakamahalaga dyan mga kamaster, no. So kailangan palagi yan ang inuunang kinakabit, you know. So mayroon siyang dukutan doon, yun. May 6 siyang bolt mga kamaster, no. Yan. At kakabit na natin. Yan. Bali 6 yan mga kamaster, no. So kailangan mong ikabit yan kasi once na hindi mo nakabit yan tapos nakabit mo na lahat, agoy, panibagong baklas na naman. Pagka start mo hindi aalis yung mo, makina mo pag hindi mo yan naikabit yan, no. At yun na nga, ibabalik na natin yung radiator, yung mga radiator at radiator pan niya mga kamaster, no. So kabit na natin yan, ibabalik na natin yan lahat mga kamaster. So siyempre doble ingat pa rin yan pagka ganyan yung mga ginagawa mo, no. So ingat kasi baka mamaya mabutas yan, agoy, waiting parts na naman. At yung radiator pan mga kamaster, kabit na rin natin. At ito yung reservoir tank niya nga mga kamaster, oh. Nagalo na, milky siya mga kamaster, tubig at langis. So ito yung mas gusto nating trabaho mga kamaster, no. So kasi hindi natin namamalayan yung oras, no. So at ito na nga, papay-startin na natin mga kamaster. Ito is to believe kung i-start siya at hindi maingay mga kamaster, no. Start. At yun na nga mga kamaster, at umandar siya mga kamaster, no, sa quality. At tapos na tayo dito mga kamaster, yun. So gang gang.